Hi everyone! Kamusta kayo? Welcome back to another video! And for today's video is, ang gagawin ko is mag-unboxing. Ayan. Kasi, nag-order ako ng breastfeeding pillow. Ang in-order ko kasi dati sa Shein is sobrang lambot niya na aano si baby. Nalulubog siya. Tapos, hindi siya stable talaga. So, masakit na yung likod ko. So, ito, nag-order na ako. Kung new mom ka, o di kaya pregnant, then plano mo magpag-breastfeed, sobrang ano, importante na meron kang matibay or quality na breastfeeding pillow. Kasi kailangan talaga siya pag nagpapadede ka, lalo na pag newborn, halos every hour nagdedede si baby. So, pag hindi maganda yung breastfeeding pillow, is sumasakit yung likod ko. So, ayan. So, yung yung pinaka ang in-order ko. Hello. Mom Cozy na guys. Ayan, Mom Cozy nursing pillow or breastfeeding pillow. So, ayan siya. Naka-vacuum na to. Sobrang laki nito. And then, ano, tanggalin na natin kasi gagamitin na natin for baby. Sobrang talaga, nakakatulong pag may support kasi nagiging easy yung pagpapadede. Hindi masyado struggle. Tapos, i-look forward mo yung pagpapadede. Kapag hindi maganda din yung gamit mo, tapos sugat-sugat pa yung nips mo, doble-doble na. Masakit pa yung likod mo. So, ayan. Hindi talaga siya nakakatulong. So, ganyan kalaki siya. Pero naka-vacuum seal kasi. So, lalaki pa to. So, Ma'am Kuzi na yung binili ko kasi quality tong brand na to. Kahit na medyo may kamahalan siya. Pero yun nga, magagamit ko naman siya para sa aking likod. So, ayan. Merong nursing pillow na pictures. So, ganyan yung itsura niya. Ayan siya. Dinagan. Yan. Ganyan yung itsura niya. Tapos, meron tong registration. Tapos, ito yung sa akin na picture. So, open the box, take the nursing pillow, remove the plastic wrapper to allow the pillow to decompress, lay pillow down, grab it both. So, magiging ganyan na siya. From this to this one. Yan. So, tingnan natin. Open natin. May pagganyan siya. Pa-vacuum seal talaga siya. Yan. Yung vacuum seal. Tapos, ganyan. So, lagay nyo na to sa inyong, guys, nesting checklist. Nesting pillow, aray ko. Ah! Yan, ang ganda niya. So, malaki na talaga siya. Ayan. Tapos, may pa-belt siya dito. Ayan, para dito sa ganyanin mo si baby. Tapos, sobrang laki ng space. So, kasya talaga yan yung newborn. Tapos, iwas, roll over. Kasi meron siyang pa, ganyan. So, ayan. Gagamitin na natin to kay baby later. Yung magpapadede na ako. Yan siya. Ayan. So, thank you, Lord. May bago na naman tayong gagamitin for baby. And then, kasama din sa in-order ko is ang room thermometer. Kasi, dito, malamig sa labas. Minsan, mas malamig pa dito sa loob ng kwarto. So, kailangan natin ng thermometer para malaman kung ano yung thermometer sa loob ng kwarto. Kasi, each range ng thermometer dito is merong, tawag nito, merong suitable clothes. Kung 15 degrees to 20, dapat naka-sleeveless ba siya or short sleeve na onesie, tapos isang frog suit, so mga ganun. So, depende sa thermometer ng loob ng bahay. Kung mag-on din ba ako ng heater or hindi. Kasi nga, siya, ang dapat acceptable na thermometer for baby is
16 to 20. If I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. 16 to 20. So, dapat ma-maintain na ganun ang kwarto. Para hindi sila masyadong mainit. Ayan. Hindi masyadong malamig. So, ayan siya. So, 19.2. 19.3 yung thermometer dito sa kwarto ni Adriel. So, ayan. Tapos, may pa-stand siya dito. Pa-stand. Tapos, may magnet din siya. Pwede mo siyang idikit sa metal. So, ayan siya. Indoor humidity and temperature. So, ang humidity sa loob ng kwarto ni Adriel is 84. Hindi nakasmile yung smiley. Nakasad siya. So, ayan. May humidity din para to. Then, last doon sa in order ko is itong sponge ng Scrub Daddy kasi paubos na yung scrub namin. Isa na lang yun. So, ayan guys. May nesting pa din kahit nanganak na. So, ayun. Mag-1 week na kaming postpartum tomorrow. So, ang bilis lang ng araw. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and see you on our next one. Bye-bye. God bless.